Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nag-anunsyo ang Civil Aeronautics Board o CAB ukol sa pagbaba ng fuel surcharge, kung kaya't para naman sa mga biyahero, ito'y magandang balita sapagkat bababa na ang pamasahe sa eroplano ngayong nalalapit na buwan ng Pebrero. Sa abiso ng CAB, ang fuel surcharge ay bumaba sa level 5 mula sa antas nitong level 6. Timing din naman ito dahil maraming mga airlines ang nag-offer ng mababang presyo kasabay ng mga pagdiriwang ng iba't ibang kapistahan sa bansa. Para sa budget ngayong taon ay inilahad ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman na prioridad dito ang kalusugan at edukasyon. Danisa Lopez para sa balita. Tinalakay ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman ang national budget ngayong 2024 sa Malate, Manila kahapon, ika-17 ng Enero. Isang pangunahing inisyatibo na inihayag ng sekretarya ay ang pagsisimula ng kagawaran sa Digital Transformation Roadmap. We've been investing hard to digitalize all our systems kasi nga po, we release the budget, di ba? Pera din po yung hinahandle namin. So we are now again also starting to invest on cybersecurity naman po measures. Binigyang diin ni Pangandaman ang kahalagahan ng mahakbang sa cybersecurity upang mapanatili ang seguridad ng sistema ng pamahalaan sa paglaki ng digitalization. Ukol naman sa kalusugan at edukasyon, binanggit ni Pangandaman na mayroong sapat na pondo para rito, gaya ng pondo para sa mga gusali ng paaralan, guro at karagdagang kagamitan pang edukasyon. Consistent po, gusto natin magkaroon tayo ng productive society, healthy and productive society. Health will remain a priority, education will remain a priority. Ngunit ibinahagi din niya na sa budget deliberations ay may pagkakataon na nagkakaroon ng adjustments sa iba't ibang proyekto kung saan mayroong mababawasan at mayroon namang madadagdag na pondo. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Muling nanindigan ang China na nararapat lamang na respetuhin ng Pilipinas ang One China policy nang sa gayon ay manatili ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ito ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian kung saan nanawagan ito na irespeto ang internal affairs ng China at resolbahin ang issue ng mabuti. Depensa naman ng DFA, nirerespeto nito ang pulisiya ng China. Paglilinaw ng ahensya, ito lamang ay paraan ng pagpapasalamat ng Pilipinas sa Taiwan sa pag-accommodate na mahigit 200,000 mga OFW. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. CAB, binaba ang pamasahe sa eroplano ngayong Pebrero. Higit 500 pamilya sa Davao Region apektado sa matinding pag-ulan dulot ng shear line. China Embassy nanindigang dapat respetuhin ng Pilipinas ang One China policy. Startup QC Program, pinalawig ang kompetisyon para sa mga estudyante. 3 dayuhan sa NAIA, inaresto ng BI dahil sa paglabag ng immigration law. K-pop diva na si IU, magbabalik sa bansa para sa isang concert sa Hunyo. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sinigurado ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Benhur Abalos na wala nang magiging delay sa promotion ng mga opisyal sa Philippine National Police o PNP. Ito ay base sa resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM upang mapabilis ang pagsugpo sa droga, krimen at korupsyon. Anya, di lamang ang promotion ang papabilisin, kundi ang mga aksyon at parusa din sa hindi kaaya-ayang pag-uugali at paglabag sa batas ng mga opisyal. Pinasinayaan na kahapon sa Maynila ang showcase area ng Pasig River Development Project na siyang makakapagpaunlad ng turismo at transportasyon sa lungsod. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Tinatayang 18 bilyong halaga ang Pasig River Urban Development Project na ito na may 500 kilometrong showcase area na pinasinayaan kahapon sa Maynila. Ito ay alinsunod sa Executive Order No. 35 noong Hulyo noong nakaraang taon para sa rehabilitasyon ng Pasig River. Hindi lamang beautification kundi sa ilalim ng EO na ito ay dapat gawing akma ito para mas mapaunlad ang turismo at transportasyon sa lungsod. Ang lugar na ito ay magsisilbi umanong recreational park dahil gagawing jogging at biking spot ang lugar na ito na siyang magkokonekta sa Manila Bay at Laguna Bay. Sa proyektong ito ay 10,000 informal settler family umano ang masasagasaan, ngunit ayon sa Pangulo ay ililipat sila sa 2 malalaking housing projects ng administrasyon. Ang nasabing proyekto ay planong matapos sa loob ng 3 taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang core shelter unit sa 300 at 9 na household beneficiaries mula sa 25 barangay sa munisipalidad ng Difan sa lalawigan ng Quirino. Ang proyektong ito ay bahagi ng Core Shelter Assistance Program o CSAP ng ahensya na naglalayong bigyan ng disenteng matutuluyan ang mga residenteng nawalan ng tirahan bunsod ng Bagyong Kiel at Pedring na naganap noong taong 2012. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. CAB, binaba ang pamasahe sa eroplano ngayong Pebrero. Higit 500 pamilya sa Davao Region apektado sa matinding pag-ulan dulot ng shear line. China Embassy, nanindigang dapat respetuhin ng Pilipinas ang One China Policy. Startup QC Program, pinalawig ang kompetisyon para sa mga estudyante. 3 dayuhan sa NAIA, inaresto ng BI dahil sa paglabag ng immigration law. K-pop diva na si IU, magbabalik sa bansa para sa isang concert sa Hunyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa nagbabadyang matinding epekto ng El Niño phenomenon, nakahanda ang Local Water Utilities Administration o LWUA para mapalakas ang kasalukuyang supply ng tubig. Ayon kay LWUA Administrator Vicente Homer Reville, patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa mga local government unit, stakeholders at komunidad sa Pilipinas para ipaalam ang tamang impormasyon ukol sa El Niño. Kaugnay nito ay inatasan din ng administrasyon ang mga water district na magkaroon ng water supply inventory at pagkakaroon ng direktibang 10% reservation measure gamit ng tubig. Modernong bahay, malakondominyo. Yan ang planong itayo ng programang 4PH sa lungsod ng San Juan, kaugnay ang Department of
Human Settlements and Urban Development, pati na rin ang DILG. Para sa ulat, narito si Jade Buhoy para sa detalye. Matapos ang kamakailang pagpupulong sa mga alkalde ng Metro Manila ukol sa proyekto ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, muling nag-ugnay ang mga kalihim ng DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development at DILG o Department of the Interior and Local Government para bisitahin ang lokasyon ng pagtatayuan sa mga planong pabahay. Nagpahayag naman si DILG Secretary Benhur Abalos na ang proyektong ito ay para sa mga walang tirahang mamamayan sa Metro Manila, kung saan ang planong pabahay ay makabago ang disenyo ng mala condominium na nag-ookupa ng higit sa 2,600 metro ng lupain na mayroong kabuuang higit sa 500 residential units kung saan 28 square meters ang bawat unit nito. Aniya, ang proyektong ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas campaign ng administrasyon upang makamit ang mga layunin sa loob ng kanilang termino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Philoyoenas, get ready and save the date dahil nalalapit na ang pagbabalik sa bansa ng South Korean pop diva na si IU para sa kanyang paparating na concert na gaganapin sa Philippine Arena. Sa social media accounts ng singer, ibinahagi nito na ang nasabing concert ay magaganap sa ikaunang araw ng Hunyo bilang bahagi ng kanyang world tour na Hair. Samantala ay hindi pa nagbibigay ng mga karagdagang detalye ukol sa concert tulad ng ticket prices at seat plans. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. CAB, binaba ang pamasahe sa eroplano ngayong Pebrero. Higit 500 pamilya sa Davao Region apektado sa matinding pag-ulan dulot ng shear line. China Embassy nanindigang dapat respetuhin ng Pilipinas ang One China Policy. Startup QC Program, pinalawig ang kompetisyon para sa mga estudyante. 3 dayuhan sa NAIA, inaresto ng BI dahil sa paglabag ng immigration law. K-pop diva na si IU, magbabalik sa bansa para sa isang concert sa Hunyo. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.